Lumalala ang problema ng Dallas Mavericks ngayong maagang bahagi ng season. Bukod sa mabagal na simula nila, lumalabas na may internal issues din sa loob ng locker room. Ayon sa ulat ni Ashish Mathur ng Dallas Hoops Journal, ilang manlalaro ng Mavericks ang di umano'y naiinis na kay D'Angelo Russell. Sinasabing hindi nagugustuhan ng kanyang teammates ang approach niya sa practice at ang tila lackadaisical effort on defense o kulang sa sipag at intensity sa depensa. He's still new to Dallas after signing a 2-year $13 million contract, kaya nakakabahala raw na nagkakaroon na agad ng tensyon. Idinagdag pa sa report na ang nagdala kay Russell sa koponan ay si dating GM Nico Harrison na tinanggal sa pwesto nitong buwan din. Sa court, hindi rin masyadong nakakatulong ang performance ni Russell. He's usually used off the bench and is averaging just 12.6 points and 5 assists per game. Kilala siyang hindi elite defender at halata raw ito sa laro ng Dallas ngayon. Mas lalong lumalalim ang issue nang mas piliin ng Mavericks na ipastart ang rookie na si Cooper Flagg bilang point guard sa simula ng season kaysa kay Russell. Kahit hindi nag-workout ang eksperimento na iyon, malinaw raw na hindi pa rin handang ibigay ng Dallas kay Russell ang buong tiwala para patakbuhin ang starting offense. Samantala, ang Detroit Pistons na kasalukuyang nangunguna sa Eastern Conference, taglay ang 13-2 record, ay biglang naging sentro ng usapan matapos ihayag ni Kendrick Perkins na seryoso raw ang interes nila kay Anthony Davis. At tama rin ang timing, si Davis ay nasa Dallas na mula pa noong nakaraang season matapos ang blockbuster trade na nagpadala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Matapos tanggalin ng Dallas ang GM na si Nico Harrison, malinaw na binabago ng koponan ang direksyon. Ayon kay Shams Charania, ang Mavericks ay hindi natutok sa short-term championship window at ngayon ay binubuo na ang long-term development ni Cooper Flagg. Dahil dito, handang makinig ang Dallas sa trade offers para kay Anthony Davis. Sa kabila ng injuries na bumabagabag sa kanya, 20 puntos per game pa rin ang kaya ibigay ni AD kapag siya ay nasa court. At para sa isang batang koponan tulad ng Pistons, malaking bagay ang pagkakaroon ng veteran star na may playoff experience lalo na kung pagsasamahin mo sa talento ni Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey at Ausar Thompson. Kung magiging agresibo ang Detroit, maaaring maging franchise-changing move ito, isang hakbang na maaaring magtulak sa kanila mula sa pagiging exciting young team tungo sa pagiging tunay na title contender. Samantala, sa unang buwan pa lang ng season, lumalabas na ang isa sa pinaka-surprising pero solid na storyline sa NBA, mas maraming minuto pang nilaro ni DeAndre Ayton para sa Lakers kaysa kay Anthony Davis para sa Dallas. Yes, you heard that right. Ayton has logged 425 minutes in 14 games, while Davis has 415 minutes in the same number of games, but with an injury setback that once again disrupted the Mavericks camp. At dito na pumapasok ang tunay na kwento ng season ng Dallas. Kinuha ng Mavericks si Anthony Davis para maging defensive backbone, interior scorer at championship-level anchor. Siya ang dapat magtataas ng ceiling ng Mavericks matapos nilang ipamigay si Luka Doncic papuntang Lakers. Pero dahil sa panibagong injury ni Davis, napilitan ng Dallas na mag-shuffle ng rotations, umasa sa mas bata pang players, at mag-survive sa mga crucial stretch na wala ang kanilang supposed franchise big man. Ito mismo ang dahilan kaya parang roller coaster ang naging simula ng season nila. Samantala sa LA, tahimik pero malupit ang naging epekto ni DeAndre Ayton. Hindi lang siya durable, consistent two-way presence pa sa ilalim. May chemistry agad kay Luka at isa siya sa pinakamaraming double-doubles sa lahat ng centers ngayong season. At ito ang pinakamahalaga, Ayton's availability plus production equals Lakers' early season stability. Dahil sa solid niyang minutes, hindi sumasagad si Luka sa boards at interior defense, na siyang madalas naging problema ng Lakers sa mga nakaraang taon. Kung titingnan ng impact, minutes played, efficiency at availability, malinaw, panalo ang Lakers sa trade na ginawa nila kay Anthony Davis. Ang risk ng Dallas ay hindi pa nagbabayad, habang ang Los Angeles ay may isang Dominaton na quietly dominating night after night. Sino ang mag-aakala? Dominaton outworking the Brow. At sa ngayon, siya pa ang nagpapatibay sa Lakers. Kayong mga idol, anong tingin nyo? Tama ba ang naging desisyon ng Lakers na bitawan si AD at i-build ang panibagong era kasama sina Luka at DeAndre Ayton?